Taon na naman ng bakasyon. Halos 2 buwan kayong walang pasok sa klase kaya nagbakasyon kayo ng pamilya mo sa probinsya. Sakay sa bus, tinitingnan mo ang mga puno ng nyug sa paligid. Matataas ito at malalaki. Ito talaga ang makita mo sa daan pag papunta kayo sa bahay ng lola mo. Puro puno at naglalaki ang bundok. Ramdam mo talaga na nasa probinsya ka. Nakaka-relax ang paligid. Halos lahat ay kulay green. Maya-maya lang ay tanaw mo na ang bahay ng lola mo. Isang malaking ancestral house, panahon pa lang ng Kastila ay nakatayo na ito. Nagpasa-pasa na lang ng henerasyon. Pagbaba nyo ng bus ay sinalubong na kayo ng mga pinsan mo na halos kasing edad mo rin. Tinulungan kayo sa mga dala nyong gamit. Long time no see, insan, sabi nila. Initian mo lang sila. Pag akyat mo ng bahay ay nagmano ka sa lola mo. Mano pula, ang laki na ng apo ko. Sabay niyakap ka ng mahigpit. Sige, pasok mo na sa kwarto ang iyong mga gamit para makapagpahinga ka na, sabi pa ng lola mo. Habang inaayos mo ang iyong mga gamit, ay narinig mo na nag-uusap sa labas ang lolo at mama mo. May inatake na naman daw kagabi. Galing daw sa lamay. Pauwi na daw yung nakilamay. Nakita na lang na wakwak ang likod at nakadapa. Tinanggal ang mga laman loob. Sino daw ang may gawa? Sabi ng mama mo. Sinagot naman kaagad ng lola mo ng pabulong. Manananggal daw. Napahinto ka sa ginagawa. Halo-halo ang iyong nararamdaman. May gulat, may takot at kaba. At mayroon ding pagdududa. Sino pa ba ang maniniwala sa manananggal? Baka napagtripan lang yun ng tao na wala sa katinoan ng pag-iisip, sabi mo. Narinig mo ulit ang lola mo. Aalis muna ako ha. Bibili ako ng mga kwintas ng bawang para sa atin. Delikado dito pag sumapit na ang dilim. Nag-make face ka na lang at napatingin sa malayo. Maya-maya pa ay tinawag ka na ng mga pinsan mo sa bintana. Pagdungaw mo sa malaking bintana ng kwarto mo ay naghihintay na sa baba ang mga pinsan mo. Pasyal tayo, ikot-ikot lang, sabi nila. Sige, pababa na ako, sabi mo. Pinagpag mo na ang suot mong tsinelas at namasyal na kayo. Una niyong pinuntahan ang dalampasigan. Malinaw ang tubig at asul na asul. Maligo tayo dito bukas, sabi mo sa kanila. Oo, sabi nila. Maghahapon na kasi kaya bukas na lang tayo para ma-enjoy natin. Inikot niyo pa ang baryo. May itinurong matandang babae yung pinsan mo. Nagwawalis ito ng bakuran niya. Bumulong sa iyo ang pinsan mo. Yan yung manananggal. Ang laki yung mata mo. Hindi mo alam kung naniniwala o maniniwala ka o hindi. Pero patuloy lang kayo sa lakad. Huwag kang titingin, sabi ng pinsan mo. Tuloy lang tayo sa lakad. Palubog na ang araw nang malapit na kayong makauwi. Wala naman tayong gagawin. Maglaro muna tayo, sabi ng isang pinsan mo. Anong laro? Sabi mo. Mag-isip ka kahit ano, sabi nila. Tumbang preso? Piko? Patintero? Tago-taguan na lang kaya? Sige, sabi ng mga pinsan mo. Pumili na kayo kung sino ang taya. At nagsipagtago na nga sila. Tumingin ka sa paligid. Sa lawak ng lupain, di mo alam kung saan ka magtatago. Madilim na. Lumubog na ang araw. May mga ilang bahay sa paligid at mga puno. Ang kalawakan ay palayan. Saan ako magtatago? Kahit walang poste ng ilaw sa labas, ay kitang-kita pa rin naman dahil bilog at malaki ang buwan na yun. Ayoko sa irrigation may tubig.
Kung sa palayan naman, baka tukain ako ng ahas. Kung sa kapitbahay, baka mapagalitan pa ako. Sa puno kaya, naghanap ka ng puno na mapagtataguan or maakyatan. Masyadong mataas, sabi mo. Napatingin ka dun sa di kalayuan. May lumang kubo at mukhang abandonado na. Wala nang nakatira. Pinasok mo yung bakuran. Sira-sira na ang sawali. Nagtago ka dun sa likod ng may kusina. Umupo ka at naghintay. Di nila ako mahanap dito, sabi mo. Medyo tumagal na ang pagkakaupo mo doon. Mayroon kang naririnig na kakaiba sa paligid. Parang kumukulo na hindi mawari. Wala naman siguro nagluluto dito, sabi mo. Hinahanap mo hanggang sa mayroon kang naamoy na malansa. Tinakpan mo ang iyong ilong. Palakas na yung kulo na narinig mo. Malapit na ako, sabi mo. Pagliko mo sa likod ng bahay, gulat mo sa iyong nakita. Kalahating pang ibabang katawan ng babae. Nakatayo lang ito at doon mo nakita na kumukulo ang laman nito. Para kang binuhusan ng malamig na tubig. Ngunit di ka nagpadala sa takot. Inisip mo na malamang nasa paligid pa ang kalahati nito. Dali-dali kang nagtatakbo pa uwi sa inyo.